Eh ngayon, ang ginawa nga nito ni Canada, binawasan na siya. Dati ang validity nyo 12 months nung dahil kasi sa pandemic. Ngayon, itong effective May 1st, 2024, ano na, 6 months na lang ang validity ni LMIA. Yun. Wala video. Yun naman. Actually, meron kami may overtime kami. Kaya lang, tinatamad talaga ako mag-overtime. Ganun pala yung pahinga, yung pakiramdam pagka nakapagpahinga ka na. Alos 3 linggo nang walang overtime. So, parang tinatamad ka na mag-overtime ngayon. Hindi ko alam bakit. Daming bayarin pero ayaw mag-overtime, Tapos magre-reklamo kung walang pera, Baliw ang pero, naman, ang maganda, nandiyan lang yung overtime na yan. Pagkadating na lang nila, saka ako mag-overtime. Kasi karamihan ng mga kasama ko dito, sabi nila pagka sila pagparating na yung pamilya nila, mag-overtime na sila para may extra pera. Parang balik. Ngayon wala na, hindi na sila nag-overtime ngayon. Yung mga kasama ko rito, wala na, hindi na nag-overtime. Kasi nga, syempre, gusto mo kasama yung pamilya lagi. Saka totoo, nakakatamad na. Lalo na pag kayong naranasan mo na yung papahinga. Walang sakit sa katawan, hindi ka gising ng umaga, hindi ka may stress sa trabaho na pupuntahan mo na, kasi iba yung trabaho sa umaga. Dito sa amin, sa Maple Leaf, pagka yung sa umaga ka, nandun lahat ng mga quality assurance, yung mga katulad ni Jasmine, pero yung mga nasa government na tapos may doon yung mga bumibisita, yung mga yung mga bumibili sa Maple Leaf. Usually yan ang tawag namin, yung mga sosyalin na mga product namin, Japan quality yan, Japan. Mga Hapon yung mga bumibili. Tapos ine-export namin yan. Iba nga, sabi ko nga sa inyo, meron tayong nung nasa Pilipinas pa ako, merong Maple Leaf merong Maple Leaf na product yung ibang company. Kasi di ba Robina kami. At that time Monterey ako yung katabi namin, meron silang product ng Maple Leaf. Mga frozen. Kasi syempre galing pa rito sa Canada tapos isi-ship pa. Pero ganun karami yung bumibili sa company na to, na halos umaabot hanggang Pilipinas yung product nila. Yung mga ganun. Tapos nga pala, kung kayo ba familiar sa stand-up comedy ng Pilipinas, meron na tayong our homegrown comedian na meron na siyang Netflix special sa Pilipinas. Panoorin nyo si Red Oliero sa Netflix. Siya yung kauna-unang Pilipino na merong stand-up set sa Netflix. Pinapangarap yan ng mga comedian sa Pilipinas. Kumbaga yun yung parang pinaka-end nila. Makapag-set sila sa malaking stage, tapos mailagay sila sa Netflix. Karamihan ng mga nandun sa stand-up comedy natin sa Netflix, mga Amerikano, iba-iba lahi. Nandun sila Dave Chappelle, basta marami. Kung gusto niyo manood ng stand-up comedy, ngayon meron na tayong Pilipino doon, Wala, binanggit ko lang. Tapos kanina kasi, kaya pala binanggit. Sinubukan ko kanina mag open mic. Ang tawag nila open mic para yung para sa mga nagsisimulang stand-up comedian. Doon nila tinetesting yung mga jokes nila, kung kung nakakatawa ba. Ang mga nanonood sa'yo, yung mga yung mga comedians din, mga bago, yung mga luma, mga comedians natin sa Pilipinas dyan sila, yung mga sikat, yung Cool Pals, yung sa Comedy Manila, sila GB Labrador, sila Nonong Balinan, kilala niyo si Nonong Balinan, syempre, si James Caraan, sila Muman, saka si Ryan Rems, si Ryan Rems, si Rock and Roll to the World, Kasi, di ba, naalala niyo sila, lumabas sila dati sa Showtime, yung mga yan. Pero ngayon, yun ang buhay talaga nila, mag-comedy. Ngayon, sinubukan ko kanina.
Nakakaano, no? Nakakatakot din. Kasi syempre, ibabato mo yung joke mo sa mga comedians din. Tapos, hindi mo pa alam kung paano mag-punchline, yung mga ganon-ganon. Wala lang, sinubukan ko lang. Pero okay naman. Alam ko walang tumawa pero okay naman. Anyway, yun nga ang pinaka main purpose ko dito sa video na to. Bakit parang parang bumabagal na yung hiring ng mga iba-ibang bansa sa mga Pilipinong butcher. Hindi lang sa butcher iano mo rin sa truck driver, yung sa mga yung sa bumabagal na. Kasi nga yun nga yung merong bagong balita rito sa Canada. Yung LMIA, yung Labor Market Impact Assessment. Kumbaga yan yung ibibigay ni employer ng company mo rito sa Canada para mabigyan ka ni Canada ng work permit. Ano yan? Binabayaran yan ni employer para makakuha ka ng work permit. Mahal yun. Nasa $1,000 siya tayo pagka Yun yung hinahunting ng mga nagtuturis. Kunyari mga nagtuturis. Tapos pupunta rito sa sa Canada or basta dito sa Canada. Yun yung pinagbabakasakalan nila na ibibigay ng mga kumpanya rito sa Canada. Hindi lahat 'yan nagbibigay ng ng LMIA, hindi lahat ng kumpanya rito sa Canada. Yung mga binibigyan lang niyan yung mga yung mga hindi masyadong na-a-apply ng mga trabaho tulad niyan, yung mga pagbubutcher. Sila lang yung ginagrant ni government na magbigay ng LMIA. Kasi walang masyadong nag-a-apply sa mga Canadian, dito yung mga locals, mga ganun. Ngayon, yun yung gustong kunin gustong makuha ni tourist, yung mga nagtutourist visa rito, yung mga student entry. Kasi pagka nag-PGWP na sila, merong points yung LMIA na yan para sa kanila. Ngayon, ang ginawa nga nito ni Canada, binawasan na siya. Dati, ang validity nyo, 12 months. Dahil kasi sa pandemic. Ngayon, itong effective May 1st, 2024, 6 months na lang ang validity ni LMIA. Hindi ko alam kung anong magiging impact nito sa mga foreign workers dito sa Canada. Pero siyempre, 'di ba? Kailangan mag-i-interest pa ba yung mga employers dito sa Canada na magbigay ng LMIA? Kasi another hassle na naman 'yan. Kunyari hindi ka pa na PR, hindi ka pa na i-renew nila yung LMIA mo na yan. Yun lang yung tingin ko na parang negative effect dun sa parang syempre baka magdadalawang isip yung mga employers na kumuha na kunyari sa Pilipinas, nabibigyan nila ng LMIA. Kaya siguro isa yun yung dahilan kung bakit bumabagal yung proseso ng yung mga pagkuha ng mga Pilipino na butcherya sa Pilipinas. Pero hindi naman yun yung main reason siguro. Kasi pati sa meron ako nakita sa mga group, pati daw sa UK bumagal na yung pagkuha ng mga butcher sa Pilipinas. Ang dami raw nasa mga waiting list, yung mga ang tagal na raw nila, ilang taon na, hanggang ngayon daw parang nawawalan na sila ng pag-asa, mga ganun. Ang nakikita kong reason diyan kung bakit bumabagal na yung pagkuha ng mga Pilipinong butcher or mga OFW sa Pilipinas. Kasi tingin ko na na-meet na nila yung demand ng trabaho. Kasi nga, kung mapapansin mo dati, biglang bugso yung punta ng mga tao sa ibang bansa. Yung pagkuha ng mga employer sa Pilipinas na mga magtatrabaho sa kanila. Kasi nga pandemic, 'di ba? Nawalan ng mga trabaho, ganyan. Ngayon yung mga bagong yung mga employers, nawalan din sila ng mga marami silang nilay off na mga trabahador nila. Ngayon, nung nawala yung pandemic, yung humupa na yung pandemic, saka sila kumuha ng mga bulto-bultong tao. Ngayon, ilang taon nang parang
medyo tumahimik na yung yung pandemic. Syempre, tuloy-tuloy yung pagkuha nila ng tao. Ngayon, na-meet na nila yung target nila na dami ng tao sa kumpanya. Ngayon, back to normal na yung yung pagkuha nila ng tao. Yun, tingin ko yun ang pinaka major reason kung bakit bumagal na yung mga pagkuha ng mga trabahador diyan sa Pilipinas. Pero bumagal lang naman. Hindi naman totally nawala. Kasi isipin nyo, tulad dito sa Canada, sa kabilang company, sa High Life, dito sa Maple Leaf. Kapag na-PR, usually, ang ginagawa ng mga tao, pag na-PR na sila, permanent resident na, umaalis na rin yun sa company nila. Tapos, naghahanap na lang ng mas magang na trabaho. Kasi mahirap nga, di ba yung sabi ko nga, mahirap yung trabaho sa pagbubutcher. Ngayon, umaalis na kagad pagka na permanent resident na. Kasi pagka na permanent resident ka, kahit anong trabaho na, pwede mong pasukan dito sa Canada. Kahit yung sa mga supermarket lang. Kasi kung kunyari, nabubuhay ka lang naman na yung simple lang, pwede na yung lalo na nandito ka sa Brandon, nandito ka sa Winnipeg, nandito ka sa Manitoba, mababa lang ang cost of living dito. Ngayon, kahit nasa yung mga minimum, sabihin mo na minimum yung sa pasahod sa iyo. Tapos may mga anak ka, ganito. Mabubuhay ka pa rin naman talaga kasi mababa lang naman yung cost of living. Ngayon, ganun yung ginagawa ng mga na PR na. Either kumukuha sila ng mas madaling trabaho or pinupurso nila yung dating trabaho nila sa Pilipinas. Yun yung mga madalas na ginagawa ngayon ng mga Pilipino. Ang nangyayari, yung mga pinuntahan nila, initial na kumpanya nila tulad ni Maple Leaf, ni High Life, iniiwan nila, continuous yung hiring ng mga companies na yan. Yun yung mga kinukuha nila sa Pilipinas. Kasi nga, marami rin umaalis sa kanila. Kaya kailangan pa rin nilang magpadala ng mga Kaya yung mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas, huwag kayo mawala ng pag-asa. Continuous yung hiring ng mga employers natin. Bumagal, pero tuloy-tuloy pa rin, no? Hindi ko lang masasabi sa mga mga butcher sa UK, sa Australia, sa New Zealand kasi syempre hindi naman natin alam kung paano yung kalakaran nila dun, no? Yun lang yung mga balita ko sa inyong bago. At mamaya, papasok na naman tayo. Friday ngayon, di ba? Kaya medyo masaya tayo. Friday, woo! Bukas, weekend na naman. Tapos, ang maganda niyan, baka meron kaming celebration. Kasi magto 2 years na kami dito. 2 years ng batch namin. Isipin mo yan, ganun-ganun kadali lang. 2 taon na ang ginugugol namin dito sa Canada at karamihan sa amin, permanent resident na. Si-celebrate namin yung aming pagto 2 years, si-celebrate namin yung mga permanent resident na, si-celebrate namin yung mga nakapunta na yung pamilya dito sa Canada. Ngayon, meron ng isang papunta na rito, nasa Vancouver na raw sila. No? Congratulations, paring Francis, nakuha mo na ang iyong pangarap. No? Sana all, no? Tapos, yung mga nag-celebrate ng mga past birthdays nila na this month or last month, sasabay na rin namin. Alam mo naman si Mamu Yorme, siya ang nag-aasikaso ng mga ganyan dito, no? Saka yung mga shoutout pala, sa next video na lang para mas maganda, marami tayong shoutout, no? No? Yun lang. Like, share, subscribe yung mga alam nyo din. Sige na, paalam!